Sa unang pagkakataon ngayong off-season, gumalaw na sa wakas ang Golden State Warriors matapos nilang opisyal na papermahin si Al Horford at ang kanilang dating player na si DeAnthony Melton. Binigyan na rin naman nila ngayon ng bagong kontrata si Gary Payton II para lamang manatili ito sa lineup at higit sa lahat pinapirma ng 4-year contract ang 56th overall pick na si Will Richards. Hindi nga nila hinintay pa ang desisyon ni Kuminga sa kanyang kalagayan sa team dahil as of now, wala pa rin naman nga itong pinipirmahang kontrata na siyang dahilan bakit asahan ninyo na hindi ito makakasama sa media day. Pero sa kabila niyan mismong si Jimmy Butler nang nagsabi natuwa siya ng husto sa ginawang ito ng front office. Mas naging malinaw ang kanilang goal na magkampiyon. Sa ngayon, meron ng 13 player ang kasalukuyang hawak nila sa lineup sa pagpasok nila sa media day bukas na yan at asahan na nga nating gagawa pa sila kung papalarin man. Sa kabilang banda naman, dito tayo. Bago pa man sumapit ang media day ng Los Angeles Lakers, sinabi na head coach na si Coach JJ Redick marami siyang gagawing bagong rotation. Siyempre, naisaayos na rin man nila ang problema sa lineup matapos ang ginawang pagbabago nitong nagdaang linggo. Kaya maibibigay na nga nila kay LeBron James ang matagal na nitong hinihiling na makabalik sa kanyang dating posisyon na small forward. Kung inyong ang napansin, napilitan na puwersa si LeBron na maglarong power forward at sentro matapos nilang tanggalin at mawala sa kanila si Anthony Davis. Since kulang sila sa height noon sa front court, nag-step up nga ito si rebounding at pakikipagbanggaan sa mas malalaking kupunan sa kabila ng kanyang edad. At ngayon na nakakuha sila ng bagong starting center at naisaayos na ang front court, makakabalik na nga ito sa orihinal na posisyon na siyang magpapalakas ng kanyang tunay na laro. Sa kabilang banda, sinabi na nga po ng ilang mga analyst na karamihan sa mga superstar na nagtamo ng injury last season, meron pa ng malaking chance ang makapaglaro at makabalik sa kani-kanilang team. At isa dyan si Kyrie Irving na kasalukuyang nakafocus ngayon sa conditioning at pagpapalakas ng tuhod. Ilang buwan mula ng operahan ng kanyang ACL injury, hindi na nga ito nagsusuot pa ng knee brace. Nakakalakad, nakakatakbo, nakakatalon. Sadyang puro mga light practices at individual workout lamang ang ginagawa nito sa kanilang facility. Bukod kay Irving, hindi rin naman nagpahuli dito si Jason Tatum na tuloy-tuloy ang recovery mula nang matamo ito ng Achilles injury. Kumpara sa ibang mga players na nagtamo ng ganitong klaseng injury, mas mabilis ngayon ang pagaling ng kanyang binte dahil ilang buwan mula ng operahan ng kanyang siyempre, binte, mas nakakagalaw nga ito at nakakasama na sa mga individual practices. Sinabi rin naman ito na hindi pa rin niya sinasarado ang posibilidad na makabalik ngayong season para sa Boston Celtics. Goal nga nito, maunang makabalik sa kina Kyrie Irving at Tyrese Haliburton.